Hello students, welcome ulit sa online tutorial natin. Continue tayo, problem number 7. So, for problem number 7, we have, saan na ba yun? Yan pala. So, cosine cube, integral of 7, ito. Cosine x cube all over 1 minus sine x. 1 minus sine x. Okay, sige, dx. Okay? Yan. So, sa previous chapters, no, sa previous mga exercises, notice we can actually use substitution kasi it's either we will set u be equal to cosine kasi meron tayong sine, or we will let u be equal to sine kasi meron tayong cosine. Now, the problem here is ito. If we will let u be equal to cosine, okay sana ang sine x, kaso meron kasi siyang kasali na 1 minus. Hindi pwede. Pwede din sanang let u be equal to sine kasi ang derivative ng sine is cosine, but ang problem din is meron din itong exponent cube. Okay sana kung solo cosine lang to. Okay, so yun, maganda sana. So, ang gagawin natin dito, tayo magagawa, trigo identities tayo dito. Sige, so again, if you're familiar with this one, di ba pwede natin tong, ito, di ba, cosine cube, di ba gusto natin cosine, isa lang, cosine x lang, para yan yung derivative ng sine. Di ba pwede natin tong tanggalin? Pwede na tong dalawa, cosine times cosine x. Di ba? So this time, notice, we now have, tama ba? Tama, we now have a cosine x. We can set u be equal to sine para ito, we have du, cosine x dx. Ang problem is, meron pa tayong isang cosine. But, using the trigo identity, di ba pwede itong gawing sine? Ang cosine squared, meron niyang equivalent sine. Di ba? Hanapin natin dito. I believe ito yun. Di ba kasi sine squared plus cosine squared is 1. Yan o. Tama. Sine squared plus cosine squared is 1. Therefore, I can actually change this one. Pwede ko itong palitan. Itong cosine squared, pwede ko itong palitan ng 1 minus sine x, or 1 minus sine squared, tama ba? Cosine. Tama, di ba? So this time, pwede ko nang, I can now set u, di ba? Pwede kong sabihin na let u be equal to sine x kasi meron tayong cosine x dx. Di ba? So tingnan niyo ha, let u be equal to sine x, then du should be equal to cosine x dx. And then I can now proceed with my substitution. Okay, so again ha, ito yung pangit no, kasi kailangan memorize yung mga identities, ganyan. So I will proceed with the substitution ha, diretso ko na. So ito yung u, this is u, and then cosine x dx will become du. Yan, magiging du. Okay, and then after nyan, ano pa ba yung sunod? Notice, paano ba to? I think sandali. Notice, pwede pa natin itong i-simplify kasi ito, di ba? Di ba ito? If you're familiar, a squared minus b squared, di ba pwede natin itong i-factor? I think pwede itong i-factor. Tama, ang roots nito. Tama, di ba? So, kasi, ang tawag doon, nakalimutan ko yung mga algebraic expression ba ito? Itong 1 minus u squared is actually the same with this is actually the same with a squared minus b squared. Diba? Equal yan sa a minus b times a plus b. Sorry. Yan. Okay, so again I hope naalala nyo pa from your algebra. This is actually from algebra. So therefore, I can change this one. Pwede ko itong baguhin, no? Sandali, ito na lang. Retain natin ito dito. So, pwede ko itong i-simplify with, ano ba? Ito, papalitan ko ito ng 1 minus u multiplied by 1 plus u. Now, notice, ito, pwede pa ulit natin ma-simplify by cancelling out 1 minus u. Okay? Which means, ang integral na matitira na lang natin is itong 1 plus u du. And then ito, I'm sure, kaya-kaya itong i-integrate using the basic integration formulas. So, I hope agree kayo sa sagot natin.
our answer will be u plus u squared, di ba? Or u squared over 2. Okay, and then plus c, wag natin kalimutan ng plus c. Sige, and then with that, I think diretso na. Substitute natin ulit yung actual value ng u. So our u is sin x. Oops, yan. Okay. Sige, so again, I hope okay tayo dito ha. So, anyway, meron tayong answer key. Let's try to check kung same lang ba sa answer key natin. This is problem number 7, no? Tama, same lang. Sige. So, I think that's it. If you have any questions or clarifications, comment down below. Salamat sa panonood and see you sa next video, which is problem number